Magandang araw Pilipinas, live tayo sa Radyo Bravo at Bravo News at narito na po ang pinakahuling balita kaugnay doon sa teacher natin, isang teacher natin na may hugot. Ito na po ang pinaka-latest na komento ng o desisyon ng DepEd Secretary natin at Vice President na si Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi paparusahan ang teacher dahil isasaalang-alang ang kanyang damdamin o ang kanyang profesyon, ang kanyang ginagawa na dahil minsan sa sobrang dami ng inaasikaso, dami ng ginagawa, dami ng tinuturuan ay talagang hindi nakakapagpigil paminsan-minsan ang ating mahal na mga guro. Tulad ng sinabi namin sa inyo noong nakaraang balita natin, noong panahon natin, no? Mga 90s, 80s, 90s, talagang nakaranas pa tayo ng mga kakaibang uri ng pagmamahal ng ating pangalawang magulang, ang mga guro, na minsan ay kinukurot, minsan ay pinapangaralan sa harap ng buong klase, no, para lang matuto, at yun ay itinuturing na magandang bagay nung mga kapanahunan namin. Pero ngayon, naku po, medyo iba na ang panahon dahil marami nang umiiral na batas na maaaring maging sagabal, no, sa ginagawa na ito ng ating mga guro, at maaari pa silang masampahan ng kaso kapag sila ay sinasabi nga nila ay lumampas na doon sa umiiral na mga batas. Narito po ang sinabi at pahayag ng ating Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya, and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, itigil muna yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So, there's a need to pause kapag galit yung teacher. So, yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty, ma'am? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya mag-klase. Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam na naka-online siya. Yes, oo. Meron naman tayong psychological, psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin. Kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Kung yun po ang komento ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, ganito naman ang naging komento ng isa sa mga babaeng representative ng Taguig City. Walang iba kundi si Representative Amparo Maria J. Zamora ng 2nd District ng Taguig City. Atin siyang pakinggan sa kanyang sinabi kaugnay sa naging asal ng guro na nabanggit sa balita. Ako, napanood ko kasi yung teacher na nag-viral sa social media. Kung Migs, malayong-malayo siya sa pagti-TikTok mo. Medyo napakasakit talaga nung sinabi ng teacher, at hindi ko maintindihan ang context kung bakit siya napadpad sa social media. Para sa akin, sakit ng mga salita niya, pananalita niya, napaka-uncalled for bilang isang guro. Bilang isang guro, dapat nag-practice talaga siya ng self-control. Dapat
huminga muna siya ng malalim kahit ano pa yung ginawa ng mga estudyante sa kanya bilang guro na ginagalang. Dapat hindi siya talaga nagwala. Kasi matindi talaga yung mga pinagsasasabi ng guro na nag-viral. At napakasakit ng mga salita niya. Tinawag pa niyang, wag na nating ulitin. Pero, to the effect na sinabi niyang walang karapatan yung mga estudyante kasi mahihirap sila or something to that effect. Kaya nga siya yung nagtuturo para matuto yung mga bata. Paano pa sila matututo kung ganun yung klase ng pagtuturo? Yan po ang ating live report kaugnay sa naging desisyon ng Department of Education kaugnay dito sa may hugot na teacher na naging viral sa social media. Ito po si Nep Castillo nagulat para sa Bravo News.